Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective energy at this time. Merry Christmas. Happy New Year. Yan ang bati namin sa inyo. Hey, Merry Christmas. Happy New Year. Yan ang bati namin sa inyo. Friends, salamat, sana'y di kayo magbago. Kahit anong mangyari, nandyan pa rin ako. Ngayon, bukas, kahit di na Pasko, sa puso ko'y nandyan kayo. Seven of Pentacles and the Moon in reverse. Pero ka inaantay na mag-grow or meron kang alam mo, matyaga ka, pinagyagaan mo to, kung sa taniman o trabaho, kung ano man to na, inantay mo to para magkaroon ka ng harvest o para mag-benefit ka na sa effort, hard work mo at pag-aantay mo. Yan, pwedeng pera, o profit, or pwedeng person, or anything na inantay mo, no? The Moon in reverse. Actually, hindi na magagawa ng deceit or scheme. Yung mga witches dito, kung nakita nyo the Moon dito, yung mga gumagawa ng mapahide, evil, negative, harm, no? Mga deceit, hindi na sila makagawa ng illusions sa mind mo, hindi na sila pang-atake, basta hindi na tatalab yung deceit nila, hindi na sila makagawa ng deceit sa'yo, hindi ka na siguro apektuhan ng mga deceit nila, or hindi ka na nila magawa ng deceit, pwedeng ganun, kung alin man dun sa mga sinabi ko, no? Ngayon ay hindi pa nakatag yung isipan mo. Pwedeng naka-experience na insomnia kagabi, or hindi ka makatulog ba, parang gising yung diwa mo, ganun. Hindi ka lang ganun ka-confident, no? And hindi ka comfortable right now. Na hindi ka parang stable, hindi ka feeling secured, parang hindi mo na-enjoy yung buhay, you're not happy alone, or you're not happy in your life right now, na hindi ka positive, or hindi mo na-enjoy yung buhay right now, no? Habang nag-antay ka ng kung ano man ito inantay mo. Pero hindi ka na din na-juggling You are a keeper. Maaaring pagdating sa pera ay frugal ka or matipid, kuripot. Meron kang kinikip. Kung person mo yan, meron kang kinikip. Or financially to stable ka. Financially, or meron kang gustong makip, meron kang gustong mapasayo na para ba naging possessive ka, or else gano'n, no? So, more information, naka-recover ka na sa confusion, or yung na-stagnant ka, or yung na stuck ka ba, recover ka na from that. So, upright ba to? In reverse. So, see, hindi ka na tenga, no? Hindi ka na yung parang na-stagnant, hindi ka na na-stuck, hindi na kasi confused yung isipan mo, alam mo na kung anong gagawin mo, nakikita mo na ng klaro, yung lahat-lahat. Dati clouded man yung judgment mo, ngayon na hindi na, no? So, ayan yan. More clarification with the Three of Cups here.
Mm. Ano intention ng Three of Cups dito sa'yo? May nangispy sa'yo guys. Nangistalk, nangispy. Gusto niya makipag-reunite. This person wants a reunion. At parang nagre-rejoice siya. Or masaya siya with his or her friend. Ganun. Kung babae, his. Ako babae ay her friends. O kung lalaki ay his friends. Kaya his or her yung ginamit ko. Kasi ito naman ay collective reading eh. Parang merong party-party or else re-rejoice sila ng kanyang mga kaibigan na parang yan ay paghanda sa pag-take niya ng action towards you. Sa ngayon ay parang sure na sila matagumpay yung pag-take na action ng person na to sa'yo. Nangi-spy ito sa'yo eh, nangi-stalk ko. Very interested sa'yo, courageous talaga. No? Alam mo, buo yung loob niyo mangi-stalk, mangi-spy. Very interested sa'yo. Wala kayo nito, gusto niya ng reunion. You're in separation right now, pero nangi-stalk pa rin siya sa'yo. Hindi niya kasi mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Ito yung, yung intention niya sa'yo, ang mag-offer ng huge offer. Yung magsama na kayo sa bahay, di ba? May bahay dito at mamuhay ng full of love, positive, fresh start, will start a fresh start, no? And fresh your environment, no? So relaxing, and you will live harmonious life together. At mukhang malawak yung place na yan, based dito sa picture lang. May huge offer yan siya sa'yo. Emotional talaga to sa'yo, in love, na deeply in love, hindi mo pigilan yung emotion niya sa'yo, yung damdamin sa'yo. Yan ang nagbibigay sa kanya ng courage, yung love, or yung nagiging caring siya, affectionate, or deeply in love sa'yo. Yan ang hindi niya mapigilan na damdamin, emotion niya sa'yo. Yun ang nagpupush din sa kanya na mag-take ng action na, alam mo yun, nagiging excited and passionate, and siya full of desire to take the action towards you, no? Ano ba yung paghahanda nila ng kaibigan nila na parang sigurado na silang magtagumpay yung pag-take na action person mo? Upright ba to? Ay, mukha nga, guys. Parang klarong-klaro sa judgment nila na magtatagumpay. No? Yung kaibigan nila daw. Pati sa person mo, magtagumpay daw siya. Matagumpay. No? Sa kanyang gagawing action, move towards you, which is mag-offer ng huge offer. Yan. Ayaw niya ng madali pa to. Ayaw niya ng patagalin pa to. Ayaw niya ng magpabagal-bagal pa. Kasi, alam mo yun, deeply in love talaga to siya. Doon siya kumuha ng siguro lakas ng loob. Doon siya humugot ng lakas ng loob at tapang. No? Yung sa naramdaman niyang pagmamahal sa'yo. O ano yan, care. Care. At ano pagmamahal? Pagmamahal niya sa'yo. Mga na deeply in love to sa'yo. Mga tinamaan talaga siya, guys. Tinamaan ni Cupido. Ang kanyang puso, ganoon. Embody my energy right now. You're a hero. Hero ka. And of course, pag hero brave, diba? So that's why dominant yung red dito and courageous, no? To save. Diba ganyan mga heroes? Parang a savior. No? Or nagsisave ang mga hero. Kahit animals ang i-save mo, hero ka na nun eh. O kaya nagugutom na animals, pakainin mo, hero ka na nun eh. I call it hero. O kaya if you have a mission from God to save souls, hero din yan, no? And, pag mga ganyan na mission ay hindi siya madali. Madami may irita sa'yo, pero isipin mo, maging hero ka. You're like a savior, or may mas save kang soul, no? Parang gano'n pagka yung mga sa soul na, no? Hindi basta-basta yon. Kasi there are sacrifices din talaga, affected yung mga
kahit yung kaperahan, kasi syempre pag initan ka ng maraming tao, ayaw nila nung kinukurek sila, ayaw nila ng winorningan, ayaw nila ng na-reveal sa kanilang katotohanan. Kaya yung iba ng ano daw dito, ng mga harm, ng attack, ng may ginagawa ng mga scheme and deceit against servants of God, no? Like sa mga prophets, nung sinaunang panahon, kahit kay Prophet Elijah, kay Enoch, di ba, inatake din yan sila ng witchcraft, ng mga witches and wizard. It's Prophet Elijah. Kaya umiwas, lumayo si Prophet Elijah kasi inatake siya ng wizard or witch pa. Ganun. Kasi meron na yan sa panahon noon. Noon pa yan. May mga ganyan na talaga na sa kadiliman. Yan. Gumagawa ng mga demonic. So, yan siya guys. So, you are so brave and may yellow din. So, positive, no? And courageous. Buo yung loob mo na mag-save, no? Kahit na siguro may mga threat or else may mga atake sa'yo or kung hindi pa ay yan ang gagawin mo, no? Na maging hero ka or mag-umpisa ka na maging hero or talagang hero ka na, no? Masasabing hero ka na. So, 9 of Wands. And you are so brave na pure brave. Really brave, no? Tunay na brave ka kasi you're not defensive. You're not guarded. Hindi ka din stagnant. Hindi ka takot na mag-save. Hindi ka takot na tumulong o mag-save. Hindi ka defensive, hindi ka takot, hindi ka guarded. Hindi ka yung parang ayaw ko kasi ako lang kawawa, ako pa yung tumulong, ako pa yung natake. Ganun ba? You're not stagnant right now. No? Hindi ka stagnant. Maaaring naka-recover ka na from being stagnant. Kung na-stagnant ka man. Hindi ka na din napipisto. Naka-recover ka na sa sakit kung meron ka sakit lately. Naka-recover ka na sa pamiste or kung dumaan ka sa transformation, maaaring nag-end na yun. Yung parang dumaan ka sa butas ng karayom o dumaan ka sa madilim na tunnel, makitin na tunnel. Yung ganun ba, no? So, there are attacks and oppression, mga ganun ba? Naka-recover ka na. Wala na din ang oppress sa'yo. 5 of Swords to eh. Wala na din makapang-oppress o wala na nang-oppress. So, Page of Cups, maaaring wala na makapang-oppress sa'yo. Wala na din makapag-send sa'yo, wala na nagsisend, o wala na makapag-send, o wala nang nasisend sa'yo ng mga yung sinesend ng iba ba, like my ill-wishing, malediction, evil manipulation, mga ganyan, mga spells, mga ganyan ba. And right now, you are so positive and inspired. O maaaring may mga na-inspire ka ng mga tao, no? So, ganon. And sa kung ano may ginagawa mo, backed up ka ng, parang supported ka ng courage as well ng kalangitan, no? Kung ano may ginagawa mo. I think it's in reverse. Ano ba ito? Emperor in reverse? Ikaw ba yan? Hindi. It's not you. So, merong collaboration na mangyari sa inyo na Emperor in reverse. Unstable to ngayon sa Emperor in reverse. So, maaaring namamanipulate yung kanyang isipan. Hindi siya ganun ka-brave. Hindi siya ganun ka-courageous ba ito si Emperor in reverse, guys ba? Para bang walang authority, powerless. Ganun ba? Ganun yung kanyang energy. Maaaring na manipulate yung isipan nito. Madaling ma-manipulate. Mga ganun na nakokontrol ng iba, kaya nga powerless, no? Magsasama kayo sa isang bahay o sa isang building, isang bahay na magtulungan kayong dalawa eh. May pagtutulungan, collaboration na mangyayari, maaaring siya and kung meron pa kayong makakasama. Ewan ko kung anong gagawin nyo. Nakaka-recover na yun ngayon sa, si Emperor na yan, sa sadness and grief.
sadness and loneliness, no? O yung para nanamlay siya na naging malungkot, nakarecover na siya. And now this Emperor in reverse ay naging courageous. Actually, naging victorious naman siya over sa mga nangontrol sa kanya, sa mga nang-restrict sa kanya, sa mga namamanipulate sa kanya. Naging victorious naman siya. Kaso lang, hindi strong ang kanyang personality worth na parang powerless lang. Ganun na parang siguro kailangan pa niya mag-heal. No? Kailangan niya mag-heal. Kailangan niyang maglagay ng healthy boundary. The Hermit. Sa akin, nag-introspecto. Napapaisip ng malalim. Ay, bigat ng dala-dala niya. Parang may mga bagay siya, guys. Yan siguro yung kung kaya unstable siya ngayon or parang namamanipulate siya. Yung mga baggage, pero kung may mga spirit na mga nang-atake sa kanya, na ward off ba? Silayuan. Yan. In love nga to sa'yo emotional. Willing to mag-take na action kasi gusto kanya maging partner. No? Merong King of Cups ito kanina, siya na to, malamang. Na passionate and brave and positive to and full of desire. And naging flexible ba, naging active na. Mag-take siya ng action para pangasawa ka niya. Nakita niyo, Queen of Cups ito buntis, no? So, yan, para magkaanak kayo, maglaga ka ng pusa, no? May insecurities to, guys, si Emperor in reverse. Pero nagre-recover na to sa past hurts. Nasaktan o na deeply hurt to, or feeling na betrayed or nasaktan. Recover na yun siya. Upright pa yun. Gusto niya maging masaya kasama ka. Alam niya maging masayahin siya. Maging masaya kayo together. Maging masayahin kayo pag nagkasama kayo. Pag nagkaroon ng collaboration sa inyo. That's why, yan ang nagpo-push sa kanya na, alam niyo, maging courageous, brave, o may red din dito. No? Pure intention niya sa pag-offer sa'yo ng cup of love, o kung ano man yung offer niya sa'yo. May gumagawa dito ng deceit, guys. Gumagawa ng spiritual or manifestation or spiritual para hindi kayo magkatuluyan, para hindi kayo ma-unite, para hindi magkaroon ng divine union sa inyo, para hindi kayo magsama, para hindi kayo makabuo ng pamilya, para hindi kayo magkasama, hindi kayo maging close, para maging mailap itong person na ito. May gumawa dyan ng scheme sa inyo. Para maging mailap ka sa kanya, para maging mailap siya sa iyo. Sino man naging mailap sa inyo. Para hindi kayo makabuo ng pamilya. Ganun ang ginawa, guys. Pero, nakat na to, guys, yung parang inaatake yung isip. Ewan ko sino inaatake yung isip sa inyo. Both of you, na personal. No, sino inatake yung isip? Ikaw. Baka ikaw. Tingnan natin. Ikaw, inatake yung isip mo ng gumagawa ng spiritual. Parang nakapaglagay ka ng healthy boundary ba? Kaya hindi na niya maatake yung isip mo. Nakapaglagay ka ng siguro depensa or healthy boundary or protection na cut na, nahinto na, natigil na yung yung pang-atake sa isip mo. Yung parang pinapa-overthink ka ba, inatake niya yung isip mo na pinapa-experience ka anxiety or nag-overthink ka na kung ano naman iniisip mo na actually ma-attacks niya yun, spiritual, ganyan yan. Kaya, you're ready now to start a new journey, a new
a new mission. Kasi parang no. It's new path. New path. Yeah. New path to take na you are passionate, brave, as well as full of desire. And hindi ka mapigilan, hindi ka natatakot eh. And you are so optimistic and positive and fresh yung energy mo to start that. Ano tong umpisan mo na to na path na tatakin mo? Ito na yung parang inaantay mo na tatakin mo. Actually, may kasama kang loyal sa'yo eh. No? Maring nakikita mo, hindi man. Basta meron ka kasama. Ano yan siya? Yung kasama mo, angel? Angel ba? Mukhang hindi. Kasi parang in reverse. Ano yung kasama mo na to? Parang aso. Kunwari aso siya. Yes, Jesus Christ ba yan? As Jesus Christ daw yan. Yung kasama mo yan siya. Kung kahit spirit lang or guidance, protection niya. Yung mga ganun ba? No? Remember, kung witch ka o wizard, hindi sa inyo to. Kung hindi kayo nagbago. Kasi, kung mga still doing evil, lalo na mga witchcraft, mga ganyan, hindi sa inyong reading to. Prangkahin ko kayo. Kasi hindi kagaidan, hindi kayo suportahan ni Jesus Christ kung evil ang mga gawain ninyo. Like, lalo kung mga witchcraft, demonic yan. At kung greediness ang umiral sa inyo, hindi yan si Jesus Christ. Diba? Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga greedy, hindi magmamana na kang karyan. Kung evil lang nasa puso mo, you need to change. Kung evil doer ka, you need to change. Para nasa panig ka ng light. Kasi kung witchcraft ang gawain mo, hindi kalangitan, hindi celestial beings, hindi Jesus Christ, hindi God, hindi ang mga angels of light ang magagay sa'yo, magsusuporta sa'yo. Demons, devil, fallen angels. Kung witchcraft ang ginagawa mo, mga evil. Pero kung ikaw ay obedient sa God, no? At may takot sa Diyos, alam niyo, kung may takot ka sa Diyos at sa God, sa Ama niya, hindi ka gagawa ng mga evil eh. Iwasan mo yun eh. No? Sundin mo yung rules ng God eh. So, ito ang makaresonate dito, mga obedient sa God, mga sumusunod sa rules ng God at ni Jesus Christ. Hindi witch or wizard, okay? So, yan. The youth. Magagalit man yung mga witch or wizard, totoo yan. Kahit ayaw nila maniwala, basahin nila sa Bible. Di ba pinapapatay pa nga sila ng God? Tapos suportahan sila ng God? Hindi sila suportahan ng God, kahit maanghel. Dahil yung gawain nila demonic. Maliban lang magbago sila, balik loob sa God at alam yung totally nagbago. Ginawa na ng busilak ang puso nila. Pure-hearted na at may iwas sa paggawa ng masama, hindi even obedient na sa God. Possibility na suportahan na kung maganda yung kanilang mga mitiin sa buhay, di ba? Mabubuti na sila, di ba? So, ganun. Kung ano man itong inaantay mo ng umpisahan. Magpalawa ka ng mga kaalaman mo eh. Para mas lalong maging broad yung mga kaalaman mo. Abot ng third eye mo. Mas lalong maging bright yung mind mo. Mas lalong maging sharp and clear yung mind mo. Ganun. Or pati yung third eye mo, intuition, mga ganyan. Kasi crown chakra, color white. Para mas lalong maging balance at clear yung aura. Magpalalim ka talaga ng mga kaalaman. I mean, mag-aral ka ng mga profound mga deep knowledge. Hindi basta-basta makita ng iba yan. Hindi basta-basta masumpungan ng iba yung mga knowledge na yan. And you have the key to discover it and to read it or acquire niya ng mga knowledge na yan, mga profound knowledge or mga deep knowledge. Yan. Ito.
Pure yung heart mo na mag-offer ng tulong. Pure intention mo sa pag-offer ng tulong. And kung bukas na yung third eye mo, mas lalong bubukas yung third eye mo, lalaki. Yung dilat ng third eye mo. Dilat ng mata ng third eye mo. Tingnan nyo, laki ng bukas ng third eye mo. So, yan. And then, meron kang meron kang present na mission o meron kang kikaring mission, meron kang gagawin na courageous and pure and strong and powerful ka, no? Capable ka na i-present ang iyong mission saan. Ano ba ito i-present mo ang mission mo? I-present mo mission. Hindi. Ito. Gagawin mo ang mission mo. So, yan. Oo. Gagawin mo ang mission mo. Yan, alam mo, capable ka na, no? Para kang dragoon, strong and powerful and very courageous, no? Kasi blue. Very strong. Nagawin ang iyong mission. Very courageous and very strong and powerful and capable na carry yung iyong mission. Gagawin mo yung mission mo. Ano ba yung mission mong gagawin? Yan na yun. Ayan o. Meron kang maaaring mag-alaga ka ng mga hayop, no? Meron ka alagaan o teka lang, maingay. Ayan guys, so. And you will protect those innocent like this. And you will show love, care sa mga ganyan. Para maging hero ka nga. Kung hindi ka pa hero ngayon, ay maging hero ka. Ano yung maging hero ka ng mga innocent and mga kawawa, walang kalaban-laban yan. Kita niyo sinundan nito. Kunwari ay yung mga rabbit, no? O mga tupa, mga ganun. Maging hero ka. Maging napakalakas mo, strong. And parang umaapo yung aura mo na protektahan na, you're very strong na capable na mag-protect or mag-save ng mga innocent, no? From evil, from any evil, from mga oppressors or predators. Kasi mundo ito may mga predators, oppressors, mga ganyan. Mga oppress, mga atake, no? At kadalasan gusto nilang atakin yung mahina, yung walang kalaban-laban, guys. Kasi nga mahina sila. Kaya yung mahina din talaga, yung tingin nila mahina, yung atake nila. Takot sila ma-atake sa malalakas. Kasi hindi nila kaya. And you will offer growth or kasi may tanim or mag-clarification with this. Yung parang yung magtagumpay ka. Yung magtagumpay yung mga tao na i-reject yung sinasend sa kanila na alam yung mga kaaway ay malus nila yung opportunity. Ma-miss nila yung opportunity na makuha ang soul ng mga tao na yun. So, see.
Kasi maklaruhan ang isipan ng mga tao. Na pag gumawa sila ng gumawa, if they continue keep doing evil, and they keep sinning and sinning, or if they continue doing evil or scheme deceit, or unfair injustice sa mga kapwa, kung mapag-input sila sa kapwa nila at greedy, ay hindi sila masasave. At wala sila sa impyerno. So, parang ma-miss ng mga fallen angels, ng evil forces, yung opportunity na makuha ang mga souls sa mga tao na yan. Magtatagumpay ka na ma-save yung mga tao. Na kahit ilang tao man, basta yung mga naniniwala. Kasi ganun talaga yan, guys. Para ma-save ang soul ng mga tao, kailangan ay magbago sila. Ganun talaga yun. At they need to transform. They need to change their heart into, yung good-hearted, kind-hearted, hindi yung evil, hindi yung greedy, hindi yung ingitira. Yung ganun. And dapat iwasan yung paggawa ng mga evil o any sin. Ganun, para ma-save ang soul. So, ito na lamang for collective reading, guys.